Tumanda siya. We will go after her. Tumigil siya. Hindi siya nakakasiguro. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Fake news, yan actually ang subject ng aking meeting this afternoon with my cybercrime unit, aking technical intelligence unit. Yung maharlika na yan, ang dami na niya na pinost na puro kalokohan, puro fake news. Hindi na namin palalampasin yan. We will investigate this seriously. Ang mga vloggers natin ay, naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang eh. No? Wag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Is yung pagkaka-arrest kay former President Duterte, meron ba mga possible na cases na isang against persons na umarest kay President Duterte? Or may mga lumapit na ba sa NBI about it? Yung party na yan, napansin nyo, hindi ako on board during the arrest. NBI is out. Trabaho to ng Interpol. Ang Interpol nakipag-coordinate with CIDG. So, nakita nyo, CIDG, Interpol, sila ang nag-implement ng warrant of arrest issued by the ICC. At sa ganyang situation, sir, NBI will only be involved kapag may nagsampa ng kaso in one of those arresting officers? Possible po ba yun? Yun. Titignan namin. Siyempre, subject to investigation. Basta, as of now, wala naman ako nakikita na irregularity dun sa pagkaka-implement ng warrant of arrest issued by the ICC. Guys, kung kung gumaya, ordinaryong tao, si Juan de la Cruz, maglalabas po ng video o magsasalita sa sakali at papugulan ko ng video na sinasabi niya, itong kapitbahay kong ito si Lawrence. Galit na galit sa akin ito eh. Pag may nangyari sa akin, kumuha na ako ng tao, papapatay ko ito. Bigyan ka nga walang ganti. Yung po ba ay may kaso? Yes. Pagka nagreklamo yung kapitbahay sa amin, iimbestigahan namin yung circumstances. Maaari itanong mo pag nagreklamo, o bakit nagreklamo ba si Presidente, si First Lady, si Speaker? Hindi kailangan magreklamo ng mga tao na yun because primary jurisdiction ng NBI is to protect pagka may threat sa buhay ng Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President, hanggang Chief Justice, motu proprio will enter the picture. Okay. Pero yung example mo, ordinary citizen, they will have to file a case. Yun po ang kaibahan. Pero yung iba na, kasi ito ay bilang pagbilang pag may nangyari sa akin. Pagka nagbanta ka, ay kaso yan. Great threat yan. Sir, paano ko na rin? Kasi ngayon po parang umiikot. Na noon pa man, meron po mga nagsasalita, mga nananawagan, na suportahan sila at kasama po sa mga hinihiling na sumuporta ay yung po mga nasa law enforcement agency at mga taga-gobyerno. Recently po may mga nagsasalita rin ngayon na allegedly mga uniform personnel na nakikisimpatsya. Kumusta po ang moral ng NBI at kayo po bilang ama ng NBI, ano po yung maipapayo ninyo sa mga tauhan ninyo na pwede po kasama sa mga maaring hinihikayat na sumay po doon sa political aspect ng sitwasyon? Yes, lagi ko naman pinapaliwanag at kami sa NBI, nagkakaisa kami ay ka-political. Gaganap lamang kami sa tungkulin, hindi kami makikisama sa politika. Kaya yun pong pagpapay namin ng kaso kay Baby Sara ay dahil nakagawa siya ng
pagkakasala sa batas, sa aming mata. No, wala pong aming politika doon. Walang nag-uso sa amin. Yun ay aming position because that is our primary jurisdiction. Trabaho po namin yun. If you will recall, si Presidente Digong naman nagsalita na papatay natin yan, labing yung mga senador, papasabugin na lang yan. But then, in-interview rin ako ng ating mga kasamahan. Sinabi ko agad, diretsuhan, rhetorics lang yan, propaganda. Hindi na kayo nasanay kay Digong. So, kung ang NBI ay pumapatol sa lahat, political aspect, ay kaso-kaso na yan, di ba? But then, ako'y talagang minimaintain ko lamang na ang NBI ay political, gagawin lamang namin kung ano ang sinasabi ng batas. Being a former judge, hindi dapat kami kinikilingan. No? Salamat po. Can we get your opinion lang? Kasi nung inaresto po si former President Duterte, isa sa mga sinasabi, na, for example, ni Attorney Harry Roque, na dapat daw hindi siya muna inaresto, dapat dinala muna siya sa RTC, sa local court po natin, as a former judge. Ano po tingin po ninyo dito? Dapat pa ganun talaga yung process? Yung rule sa ganyan na kahit na former judge ako, hindi ako masyadong well-versed. Pero may sinasabi sila na rule sa ICC, no? Na kahit na hindi na tayo member ng ICC, but the actions of the President was during the period, from this period up to this period, yung bago tayo mawala sa ICC. So yun ang naging basis nila. Ganun. Ngayon, yung jurisdiction pa rin nila, yun nga, sinasabi ng ICC na during the period before tayo mag-withdraw, ay meron pa rin silang jurisdiction. Eh, medyo high level na yan. Hindi na maaabot ng RTC judge. Sinasabi niyo po na hindi na siya hawak ng RTC judge. But do you think it's valid po na reason ng ICC na kahit hindi na po tayo parte nitong International Criminal Court, may jurisdiction pa rin po sila doon sa ginawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte po? Yes, they all have the remedies. Yung sinasabi ko na, yung utak ko na RTC judge lamang ay hindi pa abot yung ganung high level na discussion. They have all the remedies. They can file it with the Supreme Court. Bahala ang Supreme Court magsabi, mali ang ginawa ninyo, tama ang ginawa ninyo, kasi 15 justices na matatalino yung mag-decide. No? Ganon. Isa lamang akong hamang na RTC judge para magsabi, mali o tama yung kanilang ginawa. So, warrant po kay TRRD. Kasi may mga sinasabi ko, na nung una, yung pinasa yung warrant sa kanya ay sa phone lang, kasi wala pa yung hard copy. Paano po ba talaga yung process kapag binasa yung warrant? Dapat po ba yun ay physical na hawak mo yung kopya? O pwede talaga na soft copy, di ba, wala sa cellphone binasa? No. Sa aking pagkakaalam, no, bilang dating pulis, bilang judge, at yung tao na ito, alam mo, may warrant, kahit na hindi mo dala ang warrant of arrest, nakita mo at sure ka na may warrant of arrest, pwede mong arrestuhin yan. Pagdating sa opisina, ordinarily, no, yung nabawa, alam ko na itong tao na to ay wanted for murder. May warrant of arrest. Nakita ko, hindi ko dala yung warrant. Pwede ko siyang damputin. Being a police officer, daling ko siya sa presinto, magnanawanan siya. May warrant ka. Doon tayo sa opisina, papakita ko sa'yo. Pagdating sa opisina, isang pal mo sa kanya yung warrant of arrest. Ganun po yun. Even if you don't have a copy of the warrant of arrest, you can arrest a person na whom you know na mayroong warrant of arrest. So, na naipakita ang kapulisan, ng arestuhin po itong si dating Pangulo. Yun po ang kanilang sinasabi sa mga kanilang interview. Nananatili pa rin po bang
that person has warrant of arrest, you can arrest him. Pero ginigiit po ng part ng kampo ni FPRRD na ang dokumento daw po nadala, ang nakasaad lamang po doon na yung pangalan, edad at kung saan po nakatira itong si dating Pangulo. Bali pa rin po bang dokumento ito bilang ipapresenta doon sa pag-aresto sa dating Pangulo? Maaari silang mag-allege ng kahit ano, no? And then, they can question that sa proper forum. Questionin nila yun sa Supreme Court. But as far as the police officers, nag-implement ng warrant of arrest na concern, wala akong nakikita na irregularity. So it's not illegal detention, sir? It's not illegal detention, sir? Walang illegal detention doon, may warrant ka. Una, ang aking Technical Intelligence Division, ang aking Cybercrime Division, na umaksyon na. Sobra na itong mga yung trolls, mga trolls, sobra na, kabastusan ng pinagkakagawa. Meron isa, kung umumin ko, yung Maharlika. Nandun siya sa Amerika, tira ng tira, tira ng tira. But then, ipinapalabas dito sa Pilipinas, right? Therefore, pwede siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi na siya makaka-uwi dito kung saan katutak na warrant na lumabas sa kanya. Inatasan ko na ang aking cybercrime unit, ang aking technical intelligence division na mag-case build up na against these bloggers na sumusobra na. Fake news, kapastusan na ang pinaggagawa. Meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? There is always limitation. Dapat, yung sasabihin mo lang yung katotohanan, pero yung gagawa ka ng istorya, ay hindi na tama yan. No? Ganun po. Kaya, yun nga, nandyan kami ngayon. Ito nga yun kami. Makikita nyo sa mga susunod na araw, we will be filing charges against these bloggers, these trolls. I will call a courtesy call sa DITC at saka sa ITC. Facebook, yung mga platform na ginagamit. Yung mga yun, NTC. Hihingi ako ng meeting with NTC, DICT, magtulong-tulong na kami kung paano susugpo itong mga ganitong kalokohan. Government official, kapag ganito kung may mga nagpapakalat ng fake news, bloggers, website, kahit ano pong medium sa social media, syempre kasama rin kami para hindi naman kasama po kahit yung mga lumalabas po sa mainstream media. Yes, sabi ko po sa inyo, meron kami primary jurisdiction. No? Ang isa na nga po yung threat sa buhay ng presidente, bla. Kasama po kayo sa primary jurisdiction namin. Threat, murder, killings, nasa amin din po kayo. No? At cybercrime. Nasa primary jurisdiction po namin. So we can motu proprio enter into the picture and investigate these mga shenanigans na ito, mga kalukuhan na ito. So anything po? Correct. Yun, cyber libel, we can also charge them for inciting to sedition dahil nanggugulo na sila no? Nanggugulo na sila. Katulad nito, may pinalabas, pero picture lang ni Atty. Roque. Picture lang nakalagay, pero nakalagay ito yung sinasabi niya, nakaaya na siya ng people power, bla. Kung yun ay totoo, ay hinamamo ko si Atty. Harry Roque, alika dito, punta ka dito, at you lead the people power. Ay nagtatago siya, tapos nakaaya ng people power. Ano ba naman yan? Sir, kala mo, pero mga mamamayan naman natin, yung iba, mas marami na matalino eh. Kaya lang, may mga hindi natin maintindihan kung ano gusto nilang palabasin. Kaya we will go after them. Yung mga close na nagiba na ngayon. Yes. Sabihin ko na sa inyo
matagal na kami naghahanda dyan. Saka saan galing? Iniipon na namin yan. And one of these days, magugulat kayo, biglang kayo sinampa kami ng kaso na gano'n, may sinampa kami kaso na gano'n. Yung mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, yung file case, hindi na sila makakauwi dito. Hindi sila makakadalaw sa pamilya nila. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Gano'n po karami na yun? Medyo maraming loko eh. May mga kilalang personal na po ba related sa roles? Konektado ng roles? Meron. Yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, nandyan na kami ngayon. Watch out itong mga trolls na ito. Lahat. Pati, remember si Katungin na biktima rin. As if si Katungin na nagsasalita, pero iba yung sinasabi, di ba? Media yan, di ba? Lahat yan, iniimbestigahan namin. Basta yung false news na, yung nag-create na ng kaguluhan, yung mga tao natin, nalilito na kung anong tama o mali, work out namin ngayon yan. Never po na mag-push ko yung aming pag-prepare ng case. I-request po ba natin ma-extradite agad sila dito sa Philippines? Kita mo ang criminal liability ay depende sa, meron kami tinatawag na territoriality. O ginawa niya yun sa Amerika, hindi namin pwedeng hulihin sa Amerika ginawa eh. But then, yung mga kalokohan niya, ipinanood, pinalabas dito sa Pilipinas. Therefore, may jurisdiction ka eh. So we will file a case. Hindi namin siya mahuli dahil nasa Amerika siya. We will file a case dito. Papasok na naman yung cooperation ng Interpol. Hihingi kami ng tulong sa Interpol, arestuhin nyo nga yung mga lokong yan dyan, dalhin nyo dito sa Pilipinas. The same. Makikita nyo yung reciprocity. Ang Interpol, yung sa buong mundo, nagtutulungan po kami. Kaya ito ngayon, humingi ng tulong ang Interpol, be obliged. Pag humingi rin tayo ng tulong sa Interpol, they will oblige. Ganun po mangyayari yan. Kaya ito sila, kala nila nandun sila sa abroad. Watch out. Atty. Harry Roque, na nag-i-guide siya ng pag-aklas, marami po bang mga at kilalang mga vlogger, ilan na po ba yung nire-review at inimbestigahan ng NBI? Nandiyan kami. Tinatrabaho na namin yan. Magugulat na lang sila. Biglang yung mga nandito sa Pilipinas, arestado. We will file a case and then, ganito po yan eh. We will file a case. We will investigate. Papay namin yun sa Fiscal's Office. Nakita ng Fiscal's Office na mayroong basis kami. May probable cause that will sustain a conviction. Papay nila yan sa court. Pagka na-file sa court, magpapalabas ang court ng warrant of arrest. And that's it. Mukhang nahihirapan na director yung matrace kung nasaan si Atty. Harry Roque. Minomonitor namin kung nasa siya. Okay, minomonitor namin kung nasa siya. Huwag siyang pakasiguro. Alright, thank you.